Gising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya.
pagpapala tatanggapin. Tuwing umaga, pagkagising, aaliwin. Tuwing umaga, pagkagising, may pagpapala tatanggapin. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Nakalaan sa'yo. Minamahal, Sinisinta, sinasamba. 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 Ang buhay ko, Panginoon, laan sa'yo. Nakalaan sa'yo. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Dakila ang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Good morning, Jesus! Purihin ang ating Diyos na buhay.
Thank you, Lord. At salamat po sa ating Diyos na tayo'y binigyan muli ng opportunity na atin pong mabigyan luwalhati ang kanyang pangalan. At nandito po tayo sa segment ng mga awit ng pag-ibig. Ngayon po ay bago tayo po magsimula at bago natin introduce ang ating mga kapatiran, magkaroon muna po tayo ng pambungad na panalangin sa pangunguna po ni Sister Judith. Purihin ng Diyos. Amang Diyos, dakila, banal at papagpala sa lahat. Salamat po sa napakagandang araw na ibinigay niyo po sa amin itong pagkakataong ito upang muli kami ay makapagpuri, makapagpasalamat, makapag-alay ng mga banal na awitin na siya pong nagbibigay sa amin ng inspirasyon, buhay, pag-asa, kalakasan, at sa lahat ng pangangailangan para sa aming buhay na ito. Salamat po sa segment na ito. Gamitin niyo po kami na iyong mga lingkod ng aming mga kapatiran na narito ngayon upang magbigay ng alay buhat sa iyo, Panginoon. At tunay po na ikaw ang pumipili, tumatawag, humirang sa bawat isa sa amin. Kaya tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga alay, handog na walang maliw na pag-awit ng pagpuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang lahat ng parangal ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ngayon nga po, nandito tayo sa ating awit ng pag-ibig. At kasama po natin ang ating mga kapatiran from Laia, San Juan, Batangas. Ano po? At atin po silang mas makikilala ang ating mga kapatiran na ito sapagkat sila naman ay nakikita na rin natin sa mga events ano po at sila ay umaawit na sa Panginoon. At yun nga po ang ating sila ay nakilala natin sa pangalang The Young Moms, no? Mga kapatid. So mag-greet muna po sila. Thank you, Lord. Simulan natin kay Sister Jerlyn. Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kami kay Lord sa pagkakataon na ito na binigay niya na magamit po kami para po mag-glorify ang kanyang pangalan. At binabati po ko po ang mga taga-Laia, lalong-lalo na po si Nanay Virgenes, ang Malaya Prayer Group, Kipot, Hulo, Ikarbang, Baruwalte. Hello po sa inyong lahat. Thank you, Lord po. Ang iyong brother husband, at saka ang iyong Apo. unikaihan. Binabati ko rin po ang aking nag-iisang asawa, si Abet, at ang aking pong nag-iisang anak na si Ayesha, at ang aking pong mga magulang, ang Inay Ellen, Tatay Pet, at ang aking pong mga kapatid, si Kuya Palomo. Hello po sa inyong lahat dyan. Thank you, Lord. Ngayon naman po, ay si Sister Zara. Amen. Good morning po sa ating lahat. Binabati ko po yung lahat ng pamilya ko sa Laia at lahat po ng mga kapatiran natin dyan sa Laia, San Juan, Batangas Outreach. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Sister Judith, sino ba yung katabi mo? Ayan. Introduce mo nga ngayon. Purihin ng Diyos. Ito po ay isa nating kamanggagawa, katuwa, kabalikat, kasangga. Siya, isa rin po itong ating tagapagpakanta sa ating fellowship sa San Juan, Laia. Ito po ay manugang ni Sister Marilyn and Brother Ramil. Brother Ramil. At apo na rin po ni Ninang Berhines. Walang iba si Sister Julian. Yan. Thank you Lord po. Good morning po sa ating lahat, sa lahat po ng nanonood sa kanilang matahanan, sa San Juan Outreach po. Thank you Lord po. Kami po ay nakadalo po dito at binabati ko rin po ang aking mga biyanan, ang aking mama at papa, ang aking asawa at ang aking 2 pong anak. Thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ano po? At ngayon po ay pagkatapos ang kanilang mga pagbati, alam niyo po, babati rin kami. No? Gusto namin ding i-grab ang opportunity na to greet our loved ones. Ano po? Diyan po. At nataon naman na kami ay taga San Juan, Batangas din. Kaya ito pong mga kapatiran natin dito ay mga kababayan namin. Ano po? At salamat sa Panginoon. Yung pong mga loved ones namin diyan sa Barualte, San Juan, Batangas. Hello po, Inay.
Ate Ida at mga pamangkin ko at apo sa pamangkin, lahat pong mga nanonood, no po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Thank you, Lord. Sister Judith, Yan. alam ko Hello at may good ka. morning din po. Siyempre kila Nanay Guring. Hello po. Diyan po sa site Laia. Kila Mabel, Sister Christy, and family. At maging dyan sa mga family ko. Yan, sa pinagtuulan. Kay nanay, kay tatay, sa aking mga kapatid. Glory to God. At sa ating mga kapatiran dyan. Sa Katandala, Lipa, Padre Garcia. At maging dyan sa area ng Cuenca at Pulo. Purihin ng Diyos. At maging sa mga prayer meeting din po namin na assign din po kami dyan sa iba't ibang area ng East. Yan, meron din po sa iba't ibang outreach din po. Yan, kadalasan naman po ay nagiging substitute naman po kami sa mga prayer meeting sa iba namin mga kamanggagawa. Kaya kamusta po sa inyo lahat at magandang umaga po. Yan, sige. Tayo dadako na sa ating Questions. Yan. Okay. So, tanungang portion. Opo, i-introduce natin ang ating mga kapatiran at mas lubusan po nating silang makikilala habang ating pong sila ay tinatanong ng mga katanungan na tunay pong marahil ay ngayon nyo lang din malalaman at maririnig ano po, yung buhay ng ating mga kapatiran. Ano po. So ngayon ay unahin na natin si Sister Zara. Okay, nasa gitna, ano? Okay. So, ang una pong katanungan kay Sister Zara ay ilang taon ka na ba nung napunta ka sa gawain ng Panginoon? Actually po, dito na po kasi kami nagkaisip. Ang nagkaisip po kami is nandito na po kami sa ganitong gawain. Ibig sabihin, since birth, ha? Yes po, since birth Yun po. po yung nakaka-bless dyan, mga kapatid, na mga nasa sinapupunan pa lang ng kanilang mga kanya-kanyang ina ay tunay na naduduno na kaagad ang pagkakilala sa Diyos. Ano po? Nasa tiyan pa lang, kasama na sila sa prayer meeting. Kaya kinagis na po nila ang ganitong gawain. So ngayon po, katulad, naalala namin noon mga bata pa lang po itong mga kapatid natin na to, Sister Jerlyn saka Sister Zara, ay mga bata pa lang, umaawit na kay Lord. No? Naalala nyo ba yon, mga kapatid? Amen po. Amen po. Ano ba yung mga naalala nyo na mga unforgettable experience? Ayun pong mga bawat pag-awit po namin sa mga event po natin sa iba't ibang lugar po, kagaya po sa quad, sa market, sa mga anniversaries po natin, lagi po kaming kumakanta. Yan. Oh, Naalala tsaka ko, yan, Minister Andy, nung bata pang mga to, parang yung sila Dave, yan. Okay. Sila Abby, yan. Sila Dwayne. Oh. Takbuhan lang ng takbuhan sa prayer meeting, no? Oh. Mga hindi pa nag-aaral, yung iba, kinder pa lang yata nung si Sarah noon, panahon na yon. Oh. First time ko na-assign sa Laia. At laro lang sila ng laro, kala mo walang natututunan. Pagkatapos ng kantahan, kanya-kanya na silang ipunan, maglalaro lang sa labas, para walang maingay pagdating sa Word of God. Pero, yet, tignan mo naman, patuloy na ginamit ng Diyos at hindi na sayang yung kanilang pag-awit-awit, pag-praise, pag-worship kay Lord. At ngayon, sila na po yung ginagamit ni Lord sa ating fellowship every Sunday sa Laia. Glory to God. At naalala rin natin na nakakasama kayo sa Yahweh on Tour. Kung natatandaan nyo yun, sa may part ng Lipa. At umaawit din sila sa Panginoon. So, salamat po sa ating Diyos na itong ating mga kapatiran na kasama natin ngayon ay bata pa lang, ay nasa gawain na ng Panginoon. At Sister Sarah, ano bang mai-share mo about dun sa mga kadakilaan ni Lord na nangyari sa buhay mo? Amen. Sobrang dami kasi pong kadakilaan at kabutihan na ginawa ni Lord sa buhay ko. At ang isang mai-share ko po is yung latest na kadakilaang ginawa ni Lord sa buhay ko ay yung na-hospital po ako nitong last May lang po, na operahan po ako due to my
nagkaroon po ako ng ectopic pregnancy at sinabayan din po ng appendix at iba't ibang mga komplikasyon po sa loob ng aking tiyan at sa loob po ng aking katawan. Ayun po, yung pinagaling po ako ni Lord at talagang di ko po in-expect na ako ay talagang di ko po akala na ako ay makakaligtas pa, akala ko katapusan ko na. Pero thank you Lord po kasi talagang bagaman nalungkot talaga ako at naiiyak ako kay Lord ay talagang hindi niya ako binitawan, hindi niya talaga ako binataw, hindi niya ako pinabayaan, yung sukong-suko na talaga ako pero siya yung pilit kumakarga sa akin. Ayun po. Sa akin na pag-alaman, Sister Sarah, ay nung nasa hospital ka at that time, may binigyan ka ni Lord ng sariling composition. Yes, so abangan nyo po yan mga kapatid, maririnig natin yan kasi binigyan po siya ni Lord ng new song. At aabangan natin yan sa mga darating pong mga panahon. Ayun, sinishare nga ni Sister Jerlyn, di ba Sister Jerlyn? Sabi na, wag naman nawang umabot na na-hospitalize pa bago bigyan ng... Kaya sabi po namin sa kanila, doon sa dalawa na Sister Jerlyn, Sister Julian, humingi na kayo kay Lord habang masaya at maganda ang takbo ng buhay. Ano po? At aabangan din natin yan. Ano po? Kaya itong awit ng pag-ibig, mga kapatid, alam niyo po, nakaka-bless, nakaka-edify. Sapagkat every time na mayroon po tayong segment na awit ng pag-ibig, na alam natin na yan po ay nag-originate dahil nga binigyan ng leading yung ating mga leaders na maating pong marinig muli ang mga awit ng ating Sister Mami Ligaya. Ano po? At sa pamamagitan nun, is maalala natin ang mga kamangha-mangha, kadakilaan ng ating Diyos. At yan po yung hanggang ngayon ay atin pong ipinagpapatuloy para maalala natin ang mga kabutihan ni Lord na ginawa sa ating buhay. Kung kaya yan po mga kapatid, patuloy nating antabayanan at patuloy po nating pakinggan ang mga mamaya po may mga awitin ng ating mga kapatiran. At katulad ng napili mo, Sister Sarah, di ba mayroon kang isang paborito sa dinami-dami ng awit ni Sister Mami Ligaya ay mayroon kang isang nais awitin ngayon. Paano ba ito nag-minister sa'yo? Pakishare mo naman sa amin. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pag-ibig mo'y walang mali. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago magpakailanman. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon.
dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagmamaliw, magpakailanman. Dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo sa akin di nagbabago, pag-ibig mo sa akin di nagbabago, pag-ibig mo sa akin di nagbabago, Panginoon. Thank you, Lord po. Glory to God. Ayan. Iba talaga ang nagagawa ng mga karanasan, napupuno ng pagmamahal sa Panginoon, at ang napakaganda nun, yung lalong nagiging inspire sa Panginoon. Lalong tayong nagaganahan na lalong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Totoo yun, yung mga kadalasan, yung mga karanasan natin sa buhay, mga pagsubok, kaya inaalaw ni Lord, ay upang lalong tumatag tayo sa pananampalataya. At ang napakaganda nun, yung namumuo sa ating puso, sa ating kaisipan, na lalo pang makapaglingkod kay Lord. At doon nabubuhay yung awitin sa pamagitan ng ating mga nararanasan sa Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Doon nga, Sister Judith, sa Psalm 145 verse 6, ang nasasad po doon ay, men shall speak of the power of your awesome acts, and I will tell of your greatness. So talagang yung kadakilaan ng Diyos, sasabihin natin yan, di ba? Wherever we go, wherever we are, lagi nating sinasambit ang kadakilaan ng Panginoon. At noong mga panahon na yun, mayroon din tayong mga naalala ng mga pangyayari na katulad nung sila ay mga bata-bata pa. Alam namin nakakapag-love offering na sila nga sa Panginoon. At ano ba yung mga naalala nyong pangyayari na nag-stay pa kayo dito sa Comfy noon? Sister Jerlyn, Sister Sarah, mayroon ba kayong naalaala ng mga moments na kayo ay nag-stay here para kinabukasan maglalab offering sa quad, gano'n, di ba? Opo, naalala po namin na dito po kami natutulog noon sa kwarto nyo po. Tapos, siyempre mga bata pa po kami naman po ay sa bukid po nakatira. Dito lang din po kami nakita na shower. Tutuwa po kami. At saka, hindi po din namin nalilimutan yung pong pag-asikaso nyo po sa amin, lalo na po si Sister Judith po. Pag kakanta po kami sa quad, siya po talaga yung laging may dala-dala po ng mga gamit namin. Tapos, bibili po siya ng pagkain namin, may dala-dala po siya ng salabat, nasa bote, para po talagang maihanda niya po kami sa aming gagawing awitin. Tapos, ang hindi ko po isa din malilimutan, yung habang kumakanta po kami sa stage, nandun po siya sa likod. Kahit ano pong gawin namin sa stage, performance, kakanta, sasayaw, lagi po siyang nandun sa likod, nakagabay, lagi pong nagtuturo kung saan ka papasok, kung saan ka titigil, at kung ano yung steps pag halimbawang sayaw po, yung performance namin. Ganun po. Oh, di ko natatandaan na yun, Sister Kasi Judith. yung time na assign ako sa children ministry. Okay. Ayan. At talagang napakabuti ng Diyos, yung mga natututunan natin sa ministry nito ay napapractice natin lagi, nagagawa natin, nagagampanan natin sa tulong at grasya ni Lord. Sa mga assignment naman na doon, na-assign kami ng DAIA, saan man kami ma-assign, yun ang laging assignment ko sa children ministry. At glory to God, ngayon, mga na sila, mga moms na sila, may kanya-kanya na silang mga anak, sila naman ngayon ang nagtitrain
sa kanilang mga anak. Purihin ng Diyos. Praise At alam the nyo ba, pag narinig nyo kumanta yung mga anak na ito, glory, glory to God. Talagang may pinagmanahan. Ang tawag po sa Kanino kanila kaya ay- mana? Sa lola, sa nanay, sa ina. ang tawag sa mga batang yun ay the fourth generation. Ay, oo, glory to God. Ayun po, the fourth generation. Kaya, meaning to say, di po ba, nagmula pa yun kay Sister Ninang Berhines. No, tignan nyo po ha. Biglang ko po kayo ng sample ha. Para Doon sa apat na yung fourth magkapatid, generation, di ba? Sister Guring, Sister Oo. Berhines. Tapos hindi lang yun. Si kasi, Sister Ating, yung isa pa yung... Sister Rose. Sister Rosie. Rose, ayan. Natatandaan ko, sila yung talagang aktibong-aktibo, tsaka laging umaawit kay Lord, lalo na pag merong mga anniversaries tayong nalalapit na magaganap. Ay, naku, nakaredy yung magkakapatid na yan. So, hindi lang fourth generation. Mayroon pang four sisters. No? Oo, Talagang four. yan. Ano? Yung kasi pa kaya po fourth generation yon from let's say Sister Ninang Berhines, tapos kay Sister Ellen, Sister Jerlyn, ngayon si Ayesha kumakanta na rin. Yan. Diba? Oh, Di na Sister si Ayesha, Can- lahat Yun ng mga nga, anak yun nila nga, kaya nga, Yung mga kumakanta. anak nila, kaya po sila tinawag na the fourth generation. Ayan, ano po. So, nakaka-bless ang ginagawa ng Diyos sa area po ng ating outreach doon sa Laia. All honor and glory belongs to God. Alam ko po, ganun din sa lahat ng mga outreaches na ating pong napupuntahan, mga kapatid. So, yan po ha, napakaraming kadakilaan ng Diyos na naranasan, hindi lamang Sister Zara, maging Sister Jerlyn at saka po Sister Julien. So, ngayon po, ang ating taguring sa kanila, mga kapatid, pag narinig nyo po yon, actually hindi po sila kompleto ngayon eh. No? Yung the young moms ng Laia Outreach. Wala po si Sister Jen at saka si Sister Jobilin. Ano, 5 po Marami sila yan, eh. No? actually. Oo, the young moms. Ano po. So, at present po, sila lang muna ang nandirito. At alam ko po yung dalawa nating young moms dyan sa Laia ay nanonood. At hopefully and prayerfully that someday makasama rin po natin sila. Ano po. So, purihin ang ating Panginoon. Ano po. At ngayon ay pagkatapos na umawit ni Sister Sarah, ay magkakaroon muna po tayo ng break. Ano po. Okay, magkakaroon tayo ng break at babatiin po natin yung ating mga birthday celebrants po sa araw na ito. Happy birthday! Mga kapatid, enjoy your special day, mga kapatid, sa mga lahat ng mga may kaarawan ngayon. Ngayon po, pakinggan po natin ang bagong awitin. There were times I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. And time after time I'm free. I will
speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescue me. And time after time I'm free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Whatever the world throws at me, my Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light is shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes. I am lovely in His eyes. I'm grateful, my God. In your presence, my God, I will stand. I will stand. Salamat po sa ating Diyos sa New Song of the Week at tunay namang nakaka-bless po at nakaka-edify yung mga awitin na pinagkakalob ng ating Panginoon sa ating mga kapatiran. At mga kapatid, isa pa lang po yung ating narinig na kapatiran. Mayroon pa po tayong mga kapatid dito na dalawa pa na atin pong maririnig ang kanilang mga buhay na patotoo na kanila pong naranasan sa kanilang buhay Kristiyano. At ngayon ay isunod na po natin si Sister Jerlyn. Si Sister Jerlyn po ay anak ni Sister Ellen. Hello, Sister Ellen. Ang tawag po natin diyan kay Sister Ellen ay si Doña Ellen. Yan yung lagi natin tinatawag na Doña Ellen. Oo, sabi niya, brother, hindi pa ako nagiging... Ba't nga ba Doña Ellen, Brother Andy? Oo, yun na yan natago rin. Basta na lang di lumabas sa bibig ko noon eh. Tapos nga sabi niya, brother, mukhang hindi pa ho nagaganap. Alam niyo po, nung biglang pinasabi naman sa akin ni Lord, di ba ang mga anak mo, blessed na blessed ka na?
Tapos ngayon, yung mga anak mo, pag nakita niyo po ang kanilang lugar, yung mga anak niya at mga manugang at apo ay nakapaligid sa kanya, no? Di po ba? Tapos yung mga anak niya ay, glory to God, talaga namang mababait. Hindi lang pagtulog, ha? Talagang as in, pinabait po ng Panginoon, ano? At si Sister Jerlyn po, kung kilala nyo, ay kapatid po siya ni Brother Palomo. Yan. Si Brother Palomo naman po ay kumpare namin na buo. Kaya ito po mga ito, halos mga kapatid namin Hindi lang kapatid, parang tinuring na nga namin itong mga anak. Kasi nung maliliit pa po sila, nakakasama na lagi namin sila sa gawain sa Panginoon. At alam ko, Sister Jerlyn, marami ka pang masasabi na about kabutihan ng Panginoon. Yung balik ako kay Sister Ellen, kaya sabi ko, donyan-donya ka na ngayon pa lang At alam ko yung mga, kasi ang pinag-uusapan, kalimitan po pag sinabing donya, mapera. Hindi lang naman sa pera yun. Yung pong mga blessings, mga anak, mga apo, at magandang buhay, magandang pangalan, reputasyon, ay napakalaking pagpapala niya. No? At kaya sabi ko, sabi niya ganun, oo nga po, ano? No? Donyan-donya. So, glory to God po. At sa mga darating na panahon, isusunod naman ni Lord ang mga added blessings pa na hindi lamang sa mga pagpapalang natatanggap, kundi sa lahat pong lalo sa spiritual blessings, i-bless ng Diyos. Ano po? At alam ko, yung isa niyang anak nasa abroad, di ba? No? At nag-iipon ng si Sister pampagawa. Geneva. Oo, Yan. nag-iipon ng pampagawa ng mansion. Amen. Praise Amen God. po. Wala pong imposible sa Panginoon. Ano po? Ngayon, Sister Jerlyn, balikan na kita, ha? No? Ano pa ba yung mga naalala mo nung bata-bata ka pa? No? About sa paglilingkod mo sa Panginoon. Katulad po ng sinabi po ni Sister Sarah kanina, naranasan po namin dati na kapag po kasali po kami sa number ng pag po may mga anniversary, natutulog po kami dito kasi po dito po kami nagpa-practice. At naranasan din po namin dati na may concert po noon, natulog din po kami sa bahay nila Sister Remy at saka Pastor Oying. At kasi po, dito rin po kami noon nagpa-practice. At maraming mga karanasan na talagang kung aalalahanin natin ay talaga nakakatuwa. Kasi hanggang sa ngayon, meron na kaming mga anak, meron na kaming kanya-kanyang pamilya. Nakakatuwa po at nakaka-bless na patuloy po kaming nagagamit sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit po namin sa Kanya. Oo. Ang pinaka-latest nga natin na nabalitaan sa inyo di ba, nung nag-pandemic, dati mayroon ng band, ano? May mga tumutugtog na mga bata at kabataan. Tapos, siyempre, nag-pandemic, nagpi-fellowship na kayo. Ang pinapadala ni Minister Arnold yung ating praise and worship na may lyrics na at saka mayroon ng -1. Sinasabayan nyo lang, di ba? Opo. And pinaka-latest, nandun na si Minister Ali. Kaya Minister Ali, siya po yung tumutugtog ngayon doon. From north naman siya, ngayon nasa south po siya, no? Kaya napaka-ganda po ng ginagawa ng Panginoon. So, Sister Jerlyn, bilang isang young mom, no? At the same time, ay siyempre ikaw ay may bahay ni Brother Abet, no? Si Brother Abet. Alam niyo po nung kanyang brother husband, siya yung foreman na gumawa ng ating mission house sa Laia. Gusto mo bang i-share kung ano yung mga gifts na binigay ni Lord sa iyong brother husband? Amen. Mga latest na blessing ni Lord sa inyong family. Glory to God po. At nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po binigyan po ni Lord yung asawa ko ng mga wisdom, ability na siya po ay nakakagawa ng bahay, nagkikisame, gumagawa ng mga cabinet, ng mga pinto, halos lahat po, nagwi-welding. All around. All around po siya, in short. At nagpapasalamat po ako kay Lord. Ang isa po sa kabutihang nagawa ng Panginoon sa aming buhay ay mula po nung ikasal po kami ng aking brother husband, year 2012 po. Pagkakasal po namin ay nagtry po kaming manirahan dun sa Pampanga kasi po ang brother husband ko po is tubong Pampanga. So nakailang buwan po kami dun pero siguro po kapag ikaw ay tinawag at talagang may part ka sa gawain sa Panginoon, parang hindi ka mapapakali, parang laging may kulang. So nasabi ko sa brother husband ko, parang gusto kong doon sa Laia kasi
kasi po, syempre, mula pagkabata po hanggang sa nagkaasawa, ay nagagamit po kami, Lord, na kami nga po bilang song leader sa Laia para pong hinahanap-hanap mo yung ganong kinagawian mo para laging may kulang kapag hindi mo nagawa yung part mo. At nagpapasalamat po kay Lord kasi po napagkasundaan po namin, pumayag po yung asawa ko na dito po kami manirahan. At nung dito nga po kami, wala pa po kaming sariling bahay noon. Nung after naming ikasal, kami po ay halos 6 na taon na hindi naman po sasabihin nakapisan, kundi parang nakasubo lang yung bahay namin, nakasibi yung bahay namin sa bahay po ng aking magulang, si Inay Ellen. At nagpapasalamat po kami kay Lord. Kasi po yung asawa ko, ang trabaho, karpentero. Siyempre po kasabihan, kapag karpentero ka, napapaganda mo yung bahay ng iba, pero yung sarili mong bahay, hindi mo naaasikaso kasi walang time. Kasi mas uunahin mo yung kung saan ka kumikita. Pero talagang lagi kung hindi po ako tumitigil ng pag-awit sa Panginoon, at lagi pong yung sa puso ko, alam ko, sinasabi ko kay Lord na, Lord, alam ko darating ang panahon, bibigyan mo rin kami ng sariling bahay. At nagpapasalamat po kami ako sa Panginoon kasi po, noon pong hindi pa nagpa-pandemic, kapag po medyo nakakaipon-ipon kami, bumibili kami ng materyales, konti-konti. Kapag araw ng linggo, kapag po walang trabaho yung asawa ko, off po niya ng linggo, magkatulong po talaga kaming gumagawa ng bahay namin. Nakita nga namin Opo. huli, As in, nagpipintura ako po, kayo, no? Hindi po muna po sa pintura, doon muna sa hollow blocks. Hollow blocks muna. Opo. Kumbaga, Finishing na. inuutay-utay niyo, Utay-utay po ipunin yung talaga mga materyales. Opo, Diba? kapag po nagkakapera ng konti, bibiling materyales, di syempre po papatong, ako ang maghahalo, ako ang maghahakot ng hollow blocks. Opo talaga, totoo po yun. Kaya, tapos po, noong bigla pong nag-pandemic, syempre po, ang tagal pong nakatenga ng bahay namin kasi tuwing linggo lang naman po nagagawa. Kasi ganong araw lang po free yung asawa ko. Tapos po, bigla nga pong dumating yung pandemic. So sabi ko, parang syempre po bilang tao pa rin nakakapag-alala kasi paano paano yung ikabubuhay namin. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi po, yung pong pandemic na yon, ginawang way ng Lord para po matapos yung bahay namin. Kasi po, nung dati po, mayroon pong nakahiram sa amin ng pera na hindi naman po namin, sa loob namin, hindi namin inaano na kukunin pa namin na babayaran kami. Parang wala lang po, hindi namin iniisip. Pero po nito pong nag-pandemic, kung maalaala nyo po yung nung time na sinishare po dito na ang daming nahuhuling isda sa Laia na talagang 100 kilos ang nahuhuli. Noon pong time na yon, bigla pong nagbayad sa amin yun pong nakahiram sa amin ng pera na talaga pong hindi namin inaasahan. Tapos po, yun po yung, tas may konti namang ipon yung asawa ko. Nakabili pa rin po kami ng materyales. Tapos syempre po, walang trabaho kasi pandemic. Nagkaroon po kami ng time na magawa yung sarili naming bahay. Hanggang sa nito nga pong buong pandemic po, ginawa namin yung bahay namin na kami lang pong mag-asawa. As in, wala po kaming binayaran na labor. Materialis lang po ang aming inisip. At sobrang pasasalamat po sa Panginoon. Kasi po kung iisipin pandemic, parang kung sa iba, problema. Kasi saan ka kukuha ng ganito, ganyan. Pero talaga pong sobrang pasasalamat kay Lord kasi po yung pandemic, isa pong naging napakalaking blessing po sa amin, hindi lang sa akin, sa aking buong pamilya, sa aking mga kapatid. Nakapagpagawa din po sila ng bahay. Yung kapatid ko po, si Kuya Palomo, nakapag-renovate ng bahay. Yung mga kapatid ko, nakapagpundar ng mga alagang baka. Kaya sabi ko po talagang sobrang amazing po ng ating Panginoon. Kailanman po ay hindi nasasayang yung ating paglilingkod na ginagawa sa Kanya. Kaya glory to God po. Thank you, Lord. Yung isang naalala ko dyan, Sister Jerlyn, yung mismong mga kapatid mo rin nakapagpagawa ng bahay. Tapos, nakapagpaganda, at ang alam ko, nakapagpa-tiles, kulang na lang aircon, di ba? Tapos, yung pong kila Sister Jerlyn, akin ang sister, Kasi sabi ko nga minsan sa kanila, pwede na bang mag-check-in? Kasi po yung kanilang bahay, pag narating nyo, para siyang hotel. Di ba? Glory to God po. Para siyang hotel na, hindi po ganun kalaki, pero pag tinignan nyo po yung design niya, talagang para siyang mini hotel dahil nga, yung mister niya,
alam niya rin mag-design, alam niya yung mga bagay na gagamitin, ng mga materyales. Kaya binibiro po namin sila ng totoo. Kailan ba kami pwedeng mag-check-in dyan sa inyong Anytime po. yan, di po ba? Sa kanilang condotel. So, yan po mga kapatid ha. At alam ko may awitin si Sister Jerlyn na isa sa favorite niya. Na yan po ay inawit din ni Sister Mami Ligaya. Amen. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Pasasalamat ang handog ko sa iyo. Thank you, Lord po. Talagang wala ka na halos masambit, kundi pasasalamat. Amen ang ating maihahandog sa ating Panginoong Diyos. At alam po natin na bilang sila yung mga lingkod na rin ng ating Diyos ngayon na ginagamit po sa sa music ministry ng Laia, mayroon pa pong silang awitin na kauna-unahan nilang inilab offering. Alam ko natatandaan nila ito, So, pakinggan po natin sila pong Isa trio. ito sa mga kinanta nila doon sa ito yung kauna-unahan fellowship sa na inilab Greenbelt, offering nila kay Lord. Glory to Okay. you. Pakinggan po natin. Worship the Lord, all people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, only people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before you right now. Pour out your Spirit so we can worship. Let not our will but yours be done. Let not our will but yours be done. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let the desire to worship Him
Make you fall on your knees and praise Him. Come and worship the Lord, all you people whom He called. Let the desire to worship Him make you fall on your knees and praise Him. Oh Lord, what a privilege to come before You right now. Pour out Your Spirit so we can worship. Let not our will but Yours be done. Let not our will but Yours be done. Let not our will but Yours be done. Purihin ng Diyos. Alam ko yung awitin na yan ay ang nag-compose Sister Rhea. Ang alam ko si Brother Joe Marie. Joe Marie ba? Come and worship the Lord. Time po yun nila, Brother Joe Marie pa po. Oo. Nung sakwad pa po tayo. Opo, para po. Joe Marie. Yan. Akala ko yung kanta ni Sister Rhea. Yan. So, ganun pa man, ay talagang itong awiting to ay punong-puno na inspirasyon na talagang... Siyang nag-render, nag-record. Talagang yung awiting to ay marami na inspire dito sa song na to. At talagang ang kalooban lang ni Lord talaga ang nagaganap sa ating buhay. At salamat sa Panginoon at tong ating mga kapatid ay nagtuloy-tuloy na lagi sila ay nakakaawit sa ating Panginoon. Hindi lang tuwing pag meron tayong mga okasyon, sila na yung laging ginagamit ni Lord every Sunday fellowship sa ating branch sa San Juan Laia. At purihin ng Panginoon at sa patuloy nilang pag-awit ay alam ko marami pa rin mga awitin na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Amen. Purihin ng Diyos. Ngayon po ay... Sunod na natin Sister Julian. Sister Julian naman, ang ating susunod na interviewin. Yan. Okay. Kasi noon, nung bata pa si Sister Sarah, si Sister Jerlyn, ito ay, alam ko, ang pagkakilala ko dito ay naging classmate niya, yung kanya naging brother husband. O ka-schoolmate. No? Yan. At glory to God, nung siya ay unang ini-encourage pa nitong mga dalawang tong magpinsan, ay mahilig din pa pala siyang kumanta rin. Oo, si Sister Julian, ang pangasawa niya ay si Brother RJ. Na first cousin naman nila. Pinsan nila Sister Sarah and Sister Jerlyn. Ayan. Pero ang turing po namin sa kanya ay bunsong kapatid. Yan, talaga. Bakit nga ba bunsong kapatid, Sister Jerlyn? Kasi po siya po yung pinakabata sa aming tatlo. Yan. Opo. Purihin ng Diyos. Ayun. Kaya po kung mapapansin nyo, lagi po kami pong tatlo sa mga post, lagi po talaga kami magkakasama. Ayan, purihin ng Panginoon. Ngayon naman po, tanungin naman natin si Sister Julian kung ano ba yung, paano ba siya nag-start kumbaga nag-give in dito sa ating gawain, sa fellowship, no? Paano ba ang kanyang karanasan? Simulain. No? Yung paano siya nag-umpisa na naka-attend sa ating gawain dito sa Comfy. Yan, si Sister Julian na lang ang mag-share ng karanasan niya kay Lord. Amen. Thank you, Lord po. Kami po ay, isi-share ko lang po. Ako po ay galing talaga sa Montalban, Rizal. Tapos po ay nadistino po yung aking ama dito sa Laia po. Tapos kami naman po ay umuwi po ng Bicol. Pero para pong hindi po, ano po yung buhay namin, dinala po kami ng aking ama dito po, doon po sa Laia, sa San Juan. Hanggang po sa barracks lang po yung amin pong tinutuluyan doon kasi nagtatrabaho po siya doon sa para po yung real estate, para pong subdivision. Ganun po. Tapos po, lagi po, ang totoo po talaga ng hikayat sa akin ay ang Sister Nanay Vergenis po. Kami po mag-anak, lagi po niya kami pinupuntahan, umattend nga daw po kami. Siyempre po, yung mga bata-bata po doon, siya pong nakakalaro ko. At hanggang po sa nahikayat po ako, sumama kami mga kapatid.
Tapos po hanggang yun po, hanggang po sa lumalim. Ganun nga po pala talaga. Pagka po pala pinili ka ni Lord, wala ka po talaga walang takas. Kahit saan ka po pumunta, pag ikaw ay hinirang, ay talagang kay Lord po talaga si Lord lang po talaga ang pagsisilbahan. At thank you Lord po kasi nagkaroon po ako ng para pong mga kapatid, si Sister Sarah po at si Sister Jerlyn, na bagaman po parang ako po ang may bait. Paliwanag natin ano ibig sabihin yung may bait. Thank you Lord po. Kasi, si Sister Nanay Virgenis po, yan po ang talaga pong nahihikayat. Magaling pong manghikayat. Yan po ay alas 7 pa lang po ng umaga ng Sunday. Maglilibot po yan. Julien, kayo ba'y bihis na? Ganyan. Masipag yan si Sister Nina Virgenis. Lahat po ng apo ay na mag-invite. Dadaanan. Pero pag nandiyan na po yung tricycle at kami po kompleto, siya po ang iwan dahil siya po ang hindi pa bihis. Kung sino yung taga-imbita siya naiiwan. Totoo po yan. Totoo po yan. Totoo po. At hanggang po sa dito na po ako nakapag-asawa po. At sila naman po ay na para lumaki rin po sa ganito pong gawain. At naikwento nga rin po niya nung children nga daw po, kayo nga daw po ang nagtuturo sa kanila. At thank you Lord po kasi ang dami pong mga blessings at pagbabago po na ginawa po sa amin ni Lord hanggang po sa kami po ay kinasal. Nagkaroon po kami nakabili po kami ng baka. At doon po, at thank you Lord po kasi po yung brother husband ko po ay masipag po siya talagang mag-alaga ng baka. Yung mga baka po namin may mga pangalan. Yung inahin po si Wilma, si Wilbert, si Wilfred, si Winnie, hanggang po naging Willie. Lahat W? Bakit lahat W? Kasi parang tinatrato po namin din sila para mga tao. Opo. Para yung win. Win sila sa pag-aalaga nila ng mga baka. Winner. Yeah. Kasi po yung brother husband ko po talaga ay napakasipag po niya mag-alaga ng gano'n. At si Lord naman ang nag-provide ng lahat, diba? Thank you Lord po. Hanggang po sa ang aking ama po ay talagang napakarami pong blessings na patuloy pong binibigay sa amin ni Lord. At ang aking ama po ay nakaalis na po ulit, nasa ibang bansa. At alam ko po si Lord po ang patuloy pong gagabay at magbibigay sa kanya ng malakas na katawan at mag-iingat sa kanya sa lahat ng oras. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. Yung mga anak niya rin ngayon, umaawit na, no? Si Jelay at saka si Audrey. Ang nakakatuwa nito, yung mga anak nila, magbabarkada, sila rin yung mahihilig kumanta. Sabi nga po namin, pag kami po ay hindi na rin, sila na po ang papalit sa amin. May pangalan na. May pangalan na the fourth generation. Yes, Tsaka tinitrain na ng mga young moms na to, yung kanilang mga chikiting. Okay. At Every glory Sunday to po sila God. nag-love offering. Minsan po biblical mga po kapatid, kapag po kayo'y dumalaw sa ating San Juan Laia, sa fellowship, kung kayo po'y bibisita, at total na malapit na rin ang inyong anniversary, di ba? At pakinggan nyo po, minsan pag kumanta yung mga kids po doon, yung mga children, matutuwa po kayo. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Ayan po, mga kapatid. At meron si Sister Julia na favorite song din, At yan yung i-render niya po sa atin ngayon, po. Pakinggan po natin, Sister Julia. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso
hibig ng puso ko, wag mong hayaan mawalay sa'yo. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko, tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Tingin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko, wag mong hayaan mawalay sa'yo. Wag mong hayaan mawalay sa'yo. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Yan po yung isang napakagandang panalangin din natin. Ano? Doon po sa Kawikaan na 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kung kaya di ba sa ating pong paglilingkod ngayon sa Panginoon, kasi along the way of our Christian journey, mayroon pong mga ups and downs no? May mga problema, may mga daranasin tayo dyan. Of course, hindi naman lahat blessings yan But then nakikita po natin may mga blessings in disguise na along the way of our Christian journey, may mararanasan tayo, pero salamat po sa pag-iingat ng Diyos, lalo sa ating puso, kasi diyan nagmumula ang lahat ng issue sa buhay natin. So that's why napakahalagang atin po laging hihilingin sa ating Panginoong Jesucristo na ingatan lagi ang ating puso at ang ating isip. Ano po? At salamat po sa Panginoon. Dito po sa ating awit ng pag-ibig segment, alam niyo mga kapatid, kung mapapasin niyo po, maraming awitin na inirender yung ating mga kapatiran. At bago ho rin kami magtapos mga kapatid, nais naming awitin din yung isang awitin na lagi rin nilang inaawit noong mga bata pa sila. No? At pakinggan po natin ito mga kapatid, at nais din namin na ito ang laging gawin natin. Kami po, tayo, ito nawa po ang ating laging gagawin. Pakinggan niyo po ang awiting ito. Ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Ang pangalan mo, Jesus, dakila at mapagmahal, aking papupurihan. Sa buhay kong taglay, wala kang kupas, di nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at kailanman. Wala nang hihigit pa sa'yo, sa banal na pangalan mo. Wala nang hihigit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Wala nang hihigit pa sa'yo, sa banal na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo,
Jesus, sa banal na pangalan mo, sa banal na pangalan mo, sa banal na pangalan mo. Thank you, Lord. Wala nang higit pa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa John 12:32, at kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Isa pong napakagandang ating pong makagawian ay ang laging itaas ang pangalang Jesucristo wherever we go. No po? At salamat po sa ating Diyos na kahit man saan tayo makarating, saman tayong ipadala ng ating Panginoon, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, sa lahat ng dako ng mundo, naway patuloy nating itaas ang pangalang Jesucristo. Sapagkat kapag nataas na ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, talagang aakitin niya lahat na lumapit sa Kanya. Amen. Kaya mga kapatid, napakasarap po ng pakiramdam na tayo po ay nakapaghahandog sa Panginoon ng mga alay, hindi lamang po mga awitin, kundi mga kapatiran na nakapanunumbalik sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. At mga kapatid, bago tayo tuluyang magwakas, nais naming hingan kayo ng mga parting words, no? Maikling mensahe. Ano ba masasabi nyo bilang mga young moms at the same time ay you're serving the Lord? Sister Jerlyn muna mauna. Thank you, Lord po. Masasabi ko po sa mga young moms na katulad po namin, bilang isang asawa at mag-ina ng inyong mga anak, unang-una sa lahat, huwag nating iwawala yung laging isang guni kay Lord ang lahat. At lagi tayong hihingi ng gabay, patnubay sa ating Panginoon upang mapalaki natin ang ayos ang ating mga anak. At pinakamahalagang maiipamana natin sa ating mga anak ay yung makakilala sila sa ating Panginoon. At yun ang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman. Thank you, Lord. Wow, napakaganda naman. Ayan. Paalala niyan, Sister Jerlyn. Sister Zara. Pwedeng copy-paste. Joke lang po. Ayan, ang maipapaalala ko lang. Paalala na sila po ay mahal ni Lord at sila ay magkaroon lagi ng takot na may Diyos na lagi pong gagabay sa kanila. Lahat ng problema, lahat ng darating pang pagsubok sa buhay, si Lord lang po, kay Lord lang po natin lahat iaasa yan. Napakasarap po sa akin bilang isang naging batang ina, na bagamang punong una, pag umiyak po ang bata, iiyak din po ako. Pero kalaunan po talagang napakasarap sa pakiramdam. At thank you Lord po. Alam ko po namang si Lord lang po naman ang gagabay po sa kanila at mag-iingat hanggang po sa kanilang pagtanda. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Napakasarap pong pakinggan. At yan po mga kapatid, kung mayroon pong mga nanonood ngayon ng mga young moms at hindi nila alam kung anong gagawin, yun po ang mga payo at saka po biblical naman na atin po silang hubugin sa salita ng Diyos sa Proverbs 22 verse 6 po mga kapatid. At tunay na aanihin natin ang napakagandang buhay sa dako pa roon. So, mga kapatiran, hindi lang po mga young moms, salamat po at nakaagapay namin kayo, nakasama namin kayo. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong awit ng pag-ibig segment. At bago ho kami tuluyang magpaalam, ay awit muna tayo ng ating ending song. Ano po? Thank you, Lord. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal na ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoong Jesucristo. Maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo.
magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ano po? Panginoong Hesukristo, salamat po sa inyong paggabay at pagtulong sa amin at salamat din po sa mga karanasan, mga buhay na patutuo at sa mga awitin po na naging buhay din po sa amin, Panginoon. At sa oras po ito, dalangin din po namin na lahat pong nanonood at nakikinig ng segment na ito ay pagpalain din, Panginoon, in all areas of their lives, lalo po sa spiritual life. Nawa po, Lord, ay nagbigay po lalo ng encouragement ang mga patutuo ng aming mga magkakapatid. Napakabuti niyo, Panginoon, wala po kayong katulad. Salamat po sa lahat-lahat. Muli po, Lord, ang papuri at pasasalamat ay sa inyo lamang, Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. God bless us you all po. all. God bless po. God bless po, mga kapatid. Bye-bye po. 2 Timothy 2